Kamusta sa inyong lahat sa mga nagmamahal at patuloy na umiibig, at sa mga hindi kailanman nais lisanin ang bansang Pilipinas? Ako si Alexandra Rojesk, 28 taong gulang, isang international female volleyball player na kasalukuyang naglalaro sa National Championship ng Pilipinas. Ako ay mula sa Krakow, Poland at naglalaro na ng volleyball sa loob ng 12 taon. Ngayon nais kong ibahagi ang dahilan kung bakit ako napadpad sa Pilipinas upang maglaro at ang isang aksidenteng itinakda ng tadhana na nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Nagsimula ang kwento noong taglagas ng 2021 sa isang espesyal na international volleyball tournament na tinatawag na Manila Grand Prix na ginanap sa Maynila. Noong panahong iyon, ako ang pangunahing middle blocker na may taas na 188 cm at haligi ng Polish national team. Dahil sa aming mahusay na performance sa mga torneo sa Europa, tiwala ako na magkakaroon kami ng magandang resulta sa kompetisyong ito. Gayunpaman, bago pa man magsimula ang torneo, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang aming star spiker na si Marta Tomaszewska ay nagtamo ng injury sa litid ng tuhod ACL sa aming pagsasanay. Siya ang puso ng aming opensa at sandala ng koponan. Ang pagkawala niya ay parang pagkawala ng aming kanang kamay. Sa kabila nito, nagpa siya ang natitirang miyembro na ibuhos ang lahat ng aming makakaya pagpunta sa Pilipinas. Ang torneo ay ginanap sa isang malaking arena sa Pasig, Maynila na nilahukan ng 5 bansa: Pilipinas, Brazil, USA, Italy at Poland. Lahat ay mga nangungunang koponan sa mundo. Sa totoo lang, kahit kumpleto ang aming lineup, magiging mahirap pa rin ang laban na ito. Ngunit ang realidad ay mas malupit kaysa sa aming inaakala. Sa unang laro natalo kami sa Brazil sa score na 1,003, sinundan ng masaklap na pagkatalo sa USA 0,003 at muling natalo sa Italy 1,003. Sa puntong ito, halos sigurado na kaming magtatapos sa huling pwesto sa group stage. Ang mga mukha ng aking mga kasamahan ay puno ng pagkadismaya at napakabigat ng hangin sa loob ng dugout. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay dumating ang itinakdang laro laban sa host team, ang Pilipinas. Puno ng manonood ang arena. Ang mga bleachers ay naging dagat ng asul at pula, ang mga kulay ng watawat ng Pilipinas. Halos hindi marinig ang sigaw ng suporta para sa Poland. Ang laro mula simula hanggang wakas ay kontrolado ng koponan ng Pilipinas. Sinubukan naming gawin ang lahat, ngunit dahil wala ang aming pangunahing manlalaro, humina ang aming puwersa. Sa unang set natalo kami 21,025, sa ikalawang set 19,25 at sa ikatlong set 22,025. Sa huli isang masaklap na 0-3 natalo. Sa labang ito nakagawa lamang ako ng 3 puntos mula sa spike at hindi ko nagawang harangan ang mga atake ng kalaban. Pagkatapos ng laro, pagbalik sa dugout, walang sinuman ang nagsalita. Ang kapalaran naming maging huli sa standing ay natatakan na. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha ko ang aking telepono at tumawag via video call sa aking mga magulang sa Poland. Hindi ko na kaya. Siguro wala talaga akong talento sa paglalaro ng volleyball. Umagulgol ako sa harap ng screen, sa harap ng aking mga magulang. Sa loob ng 18 taong karera ko sa volleyball, hindi ko pa naramdaman ang ganitong kawalan ng pag-asa. Nang gabing iyon, nakahiga akong mag-isa sa aking kwarto sa hotel, nakatitig sa kisame at tinatanong ang sarili kung bakit kailangan pa naming tumawid sa kabilang panig ng mundo, papuntang Pilipinas, para lang maranasan ang kahihiyang ito. Sa labas ng bintana ay ang kumukutitap na night view ng Maynila, ngunit ang ganda nito ay hindi umabot sa aking puso. Bukas ay may huling laro pa kami laban sa Kenya, ngunit wala na itong saysay sa aming ranking. Isinubsob ko ang aking mukha sa unan at bumulong sa sarili. Tama, natitigil na ako sa volleyball. Noong sandaling iyon, hindi ko lubos maisip na isang pagtatagpo ang magpapabago sa aking buhay kinabukasan. Kinabukasan nagising ako na mabigat ang pakiramdam. Halos hindi ako natulog kagabi, paikot-ikot sa kama. Tumingin ako sa orasan, 7:00 na ng umaga. Ngayon ang huling laro laban sa Kenya. Ngunit bago iyon, nais kong maglaan ng oras upang ayusin ang aking isipan. Pakiramdam ko kung mananatili ako sa kwarto, lalamunin ako ng kawalan ng pag-asa na naramdaman ko kagabi.
Kaya't nagpa siya akong lumabas at maglakad-lakad sa Rizal Park na malapit sa hotel upang lumanghap ng sariwang hangin sa umaga at baguhin ang aking mood. Ang parke ay tahimik at payapa, may mga lunti ang puno at ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon, napakagandang tanawin. Marahil dahil umaga ng weekday, kakaunti lang ang mga taong naglalakad at nag-eehersisyo sa parke. Umupo ako sa isang bench, tulalang nakatingin sa langit, iniisip kung saan dapat patungo ang aking kinabukasan. Bigla isang maliit na boses ang narinig ko sa aking likuran. "Excuse me po, kayo po ba yung player ng Poland National Volleyball Team?" Lumingon ako at nakita ang isang batang babaeng estudyante sa elementarya, kasama ang kanyang ina. Tinanong ako ng bata sa matatas at magalang na Ingles. Ang kanyang ina na nasa edad 30 pataas ay isang mahinahong babae na hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang bata ay nagngangalang Bea, 9 na taong gulang at maingat na mayakap-yakap na isang bagay. Tiningnan ko itong mabuti, isa itong gawang kamay na watawat ng Poland, na tinahi ng pulido gamit ang telang pula at puti, halatang pinagbuhusan ng panahon. Sa kamay ng bata ay mayroon ding isang kapirasong puting papel kung saan nakasulat ng malaki sa Tagalog ang laban, at sa ibaba ay may salitang hindi ko naintindihan. Nalaman ko na lang kinalaunan na ito ay salitang Polish na silne, na ang ibig sabihin ay maging matatag. Paano nagawang hanapin at isali ng isang 9 na taong gulang na bata ang salitang Polish? Medyo tabingi ang sulat, ngunit naramdaman ko ang kanyang katapatan. Magalang na nagpaliwanag ang ina ni Bea, na si Aling Lena. "Pasensya na po ma'am, napanood ng anak ko ang laro kahapon sa TV. Sabi niya kailangan daw niyang pumunta para magpasalamat sa inyo. Pasensya na po sa abala ng ganito kaaga. Labis akong nagulat. Ang laro kahapon kung saan kami natalo ng tambak ay ang laro kung saan nagpakita ng galing ang mga manlalarong Pilipino. Bakit gustong magpasalamat ng batang ito sa mga talunan na tulad namin?" Mahiyain na sinabi ni Bea, "Ate, ang galing po ng laro niyo kahapon. Nakita ko pong lumaban kayo hanggang sa huling sandali. Para sa akin ang galing-galing niyo po. Kahit natalo, napakaganda po ng laban. Sana paglaki ko maging katulad din ako ni Ate Alexandra." Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, hindi ako nakapagsalita. Kahit natalo ay maganda pa rin hindi sumuko at nagnanais maging katulad ko. Sa buong karera ko sa volleyball, wala pang nagsabi sa akin ng ganitong mga salita kapag ako ay bigo. Sa Poland, ang esports ay isang mundo ng resulta. Ang nananalo ay pinupuri, ang natatalo ay kinakalimutan. Lumaki ako sa ganoong kapaligiran, kaya ganoon na lamang kasakit ang pagkatalo kagabi. Ngunit ang 9 na taong gulang na batang ito ay ibang-iba. Lumagpas siya sa panalo at talo at pinahalagahan ang aming proseso ng paglalaro. Sinabi niyang ang aming puso sa paglaban ng buong lakas ay maganda. Dagdag pa ng kanyang ina, nagsimulang mag-aral ng volleyball ang anak ko noong 3 taong gulang siya. Nang mapanood niya ang laro kahapon, sinabi niyang nagsikap ng husto ang mga player ng Poland. Siguradong malungkot daw sila. Gusto niyang pumunta para magpasalamat, kaya nag-search siya sa internet ng Polish at nagsulat ng seryoso. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan tulad kagabi, kundi luha ng init ng damdamin dahil sa kabutihan ng ibang tao. Inabot sa akin ni Bea ang handmade na watawat at ang thank you card. Nang tanggapin ko ang taos-pusong regalo mula sa maliliit na kamay ng bata, may nagbago sa aking puso. Itinuro sa akin ng munting anghel na ito ang tunay na halaga ng esports. Hindi lang ito nasa pagkapanalo, ang mismong pagbuhos ng lahat ng lakas sa laban ay may kapangyarihang umantig ng puso ng tao. Lumuhod ako para magkapantay ang aming mga mata ni Bea. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi sa wikang Tagalog, "Salamat Bea." Agad na nagliwanag ang mukha ni Bea. Matapos ang pagtatagpo sa parke kasama si Bea at ang kanyang ina, nagkwentuhan pa kami sandali sa bench. Medyo mahiyain pa si Bea pero masigla niyang ibinahagi ang kanyang naramdaman sa laro kahapon. Ang bawat inosenteng salita ng bata ay unti-unting nagpahilom sa aking nasugatang puso. Biglang sinabi ni Aling Lena, "Kung hindi po kayo abala, pwede po kayong pumunta sa bahay namin para maghapunan ngayong gabi. Gusto pa daw po kayong makausap ng anak ko, Miss Alexandra." Labis akong nagulat.
Ang pag-imbita sa isang dayuhan, nakakaharap mo lang para kumain sa bahay ay hindi pangkaraniwang bagay. Ngunit puno ng katapatan ang mukha ni Aling Lena. Puno ng pasasalamat kung tinanggap ang paanyaya pagkatapos ng laro sa hapon. Sinundan ko ang address na ibinigay nila para makapunta sa bahay ni Aling Lena. Sa huling laro namin laban sa Kenya natalo kami 2003, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang pagkikita namin ni Bea noong umaga ay nagpagaan ng husto sa aking pakiramdam. Ang bahay nila Aling Lena ay isang 2 palapag na bahay sa isang tahimik na subdivision. Pagdating ko sa gate, narinig ko na ang masayang kwentuhan sa loob. Nag-doorbell ako at agad na tumakbo si Bea. Para buksan ang pinto, sinalubong ako ng napakagandang ngiti. Nandito na si Ate Alexandra. Sa pinto hindi lang si Bea at ang kanyang ina na nakilala ko kanina ang naroon. Nandoon din ang kanyang tatay at lola na noon ko lang nakita. Ang tatay ni Bea ay isang empleyado sa opisina na nasa edad 40s, mukhang kakarating lang at kakabihis pa lang ng pambahay. Ang lola naman ay nasa edad 70s na at mukhang napakabait. Tuloy ka, kanina ka pa hinihintay ng anak ko. Magalang na tumango ang tatay ni Bea sa akin. Ngumiti rin ang lola at sinabing, "Galing ka pa sa malayo, siguro pagod ka." Naghanda kami ng ilang lutong bahay para ipaabot ang aming pasasalamat. Ang kapaligiran sa loob ng bahay ay mainit at tipikal na pamilyang Pilipino. Sa hapagkainan ay nakahain ang mga tradisyonal na pagkaing Pinoy, sinigang na hipon, lumpia, adobong manok, at kangkong with bagoong. Lahat ay mukhang masarap. Bago kumain, masayang ipinakita sa akin ni Bea ang isang bagay. Ito ay isang scrapbook na gawa niya mismo. Sa pabalat ay nakasulat sa maayos na sulat kamay, Alexandra's Game Diary. Isang linggo ko itong ginawa, pagmamalaki ni Bea habang binubuksan ang notebook. Sa loob ay puno ng mga nakadikit na litrato ko sa torneyong ito, mga ginupit sa dyaryo na hanap sa internet, at pati na rin mga litratong kuha sa laro kahapon na maayos na inilagay. Ang mas nakakamangha ay mayroong detalyadong pagsusuri sa aking mga estadistika. Ang success rate ng spike ni Ate Alexandra ay 40%. Mukhang hindi mataas ang numerong ito, pero ang ugali niyang laging i-cheer ang mga kakampi sa court ay espesyal. Lalo na yung diving save niya sa dulo ng third set nung lamang ang kalaban. Nakaka-touch po talaga yung scene na yun. Hindi ako makapaniwala na ang isang 9 na taong gulang ay may ganitong lalim ng pagsusuri at hindi lang siya tumitingin sa numero, kundi binibigyang halaga ang kalidad at diwa ng laro. Habang kumakain, marami kaming napag-usapan ng buong pamilya. Ngunit ang pinakaumantig sa akin ay ang sinabi ni Lola. Dito sa Pilipinas, may kultura kami ng pagpapahalaga sa puso. Ito ay ang pag-cheer sa mga taong ibinibigay ang lahat, hindi lang ang nananalo ang magaling. Pinapahalagahan namin ang mga taong walang tigil sa pagsisikap lumalaban, hanggang sa huling sandali. Iyan ang katangian ng Pilipino. Dagdag pa ng tatay ni Bea, kaya siguro naantig ang anak ko sa performance ni Miss Alexandra, dahil siguro nakuha niya ang espiritong ito. Nakikita namin ang panloob na ganda ng isang tao higit sa resulta ng panalo o talo. Ito siguro ang halaga naming mga Pilipino. Labis akong na-touch. Sa buhay ko noon, ang alam ko lang ay ang kultura ng pagpupuri sa nananalo. Ang talo ng atleta ay walang halaga, ang pagsisikap na walang resulta ay walang saysay. Tinuruan akong maniwala doon. Ngunit ang pamilyang Pilipinong ito ay ibang-iba. Tinitingnan nila ang proseso, hindi ang resulta. Tinitingnan ang diwa, hindi ang panalo o talo. Sinabi rin nila sa akin na hindi ito espesyal na kaso, kundi isang normal na bahagi ng kulturang Pilipino. Sa huli, sinabi sa akin ni Bea, "Ate Alexandra, sa susunod kailangan manalo ka na, pero kahit matalo lagi kitang i-cheer kasi ang taong lumalaban ng buong puso ang pinaka-cool." Nang gabing iyon, nang ihatid ako ng buong pamilya, paalis, nagbago na ng tuluyan ang damdamin ko. Ang balak kong pagtigil sa volleyball ay naglaho na. Matapos ang mainit na karanasang iyon, ang mood ko para sa huling laro kinabukasan ay nagbago na rin. Kahit na ranking match na lang ito laban sa Kenya, hindi na mahalaga ang pwesto. Ang mahalaga ay lumaban ng buong husay para sa mga taong nakilala ko sa bansang ito. Sa araw ng laro, gumising ako nang mas maaga kaysa karaniwan para maghanda.
Puno ako ng positibong enerhiya na hindi ko pa nararanasan noon. Napansin din ng aking mga kakampi ang pagbabago ko. Alexandra, mukhang mas masaya ka ngayon sabi ng kapitan ng Poland. Oo, may nakilala akong mga kamanghamanghang tao dito sa Pilipinas. Ngayon gusto kong maglaro ng buong lakas para sa kanila, sagot ko. 2:00 ng hapon dumating kami sa arena. Pagpasok pa lang gaya ng nakagawian tumingin ako sa mga bleachers. Sa sandaling iyon, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang bumungad sa akin. Sa isang sulok ng bleachers nakita ko si Bea at ang kanyang pamilya. Itinataas nila ang isang handmade banner na may nakasulat na malaki sa Polish laban Alexandra. Ang mas nakakagulat sa paligid ng pamilya ni Bea ay may iba pang mga Pilipino na nagtipon-tipon. Ang ale na nagtitinda ng prutas, ang mama na nagtitinda sa labas, mga estudyante sa high school, at pati ang kapitan ng barangay ay dumating. Ang bawat isa ay may hawak na maliit na watawat ng Poland upang i-cheer kami. Nang magsimula ang laro, isang hindi inaasahan ang nangyari. Sa mga nakaraang laro, halos walang marinig na cheer para sa Poland, pero ngayon ay ibang-iba. Mula sa pwesto nila Bea, malinaw na naririnig ang sigawan para sa Poland. Alexandra, Poland laban. Mas nakakaantig pa ang mga bata ay sumisigaw sa wikang Polish na ni-research ni Bea. Kahit hindi perpekto ang bigkas, ang mga sigaw na iyon ay galing sa puso. Sa unang set natalo kami 19,025, pero hindi tumigil ang cheer. Sa ikalawang set natalo ulit kami 22,025, pero sa tuwing nagsisikap kami umaalingaw-ngaw ang mainit na palakpakan sa arena. Pagdating ng third set humataw kami at lumamang 20,000 2018. Sa sandaling iyon dumating ang isang magandang pagkakataon. Binigyan ako ng setter ng isang perpektong bola. Tumalon ako ng buong lakas at gamit ang lahat ng puwersa ay pinalo ang bola, lagpas sa harang ng kalaban. Bumagsak ito ng malakas sa kabilang court. 21,018. Sa sandaling iyon sumabog ang arena sa lakas ng hiyawan, lalo na mula sa pwesto nila Bea. Para kaming naglalaro sa sariling bansa sa Poland. Wala sa loob na napakuyom ako ng kamao at yumuko para magbigay pugay sa mga manonood. Bagaman nanalo kami sa third set, sa kasamaang palad, ay natalo pa rin kami sa fourth at fifth set. Sa huli nanalo ang Kenya 3,000. Nagtapos kami sa torneo sa huling pwesto, ngunit sa sandaling tumunog ang huling pito nangyari, ang hindi kapani-paniwala. Tumayo ang lahat ng manonood sa arena at pinalakpakan kami. Pumalakpak sila para sa nanalo na Kenya at nagbigay din ng masigabong palakpakan para sa mga natalong tulad namin. Hindi tumigil sa pagpatak ang aking mga luha. Sa tanang buhay ko, wala pang nagbigay ng ganitong kalakas na palakpakan para sa mga talunan. Nang interbyuhin ako pagkatapos ng laro, hindi ko napigilan ang aking emosyon. Naluluha kong sinabi, ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakatanggap ako ng ganitong suporta. Taos-puso akong nagpapasalamat sa lahat ng Pilipino. Salamat sa mainit na palakpakan para sa mga natalong tulad namin. Natutunan ko ang tunay na kahulugan ng ganda ng esports sa bansang ito. Pagkatapos ng interview, naghihintay sila Bea sa exit. Ate, Alexandra, ang galing niyo po. Sobrang cool nung huling spike mo, inosenteng, sabi ni Bea habang nakangiti. Nang makita ko ang ngiti niya, muling bumuhos ang luha ko. Makalipas ang 2 taon tagsibol ng 2023, sa wakas ay pumirma ako ng kontrata sa Manila Golden Spikers, ang nangungunang koponan sa Women's Volleyball League ng Pilipinas. Ang pagsisikap ko sa nakalipas na 2 taon ay nagbunga na. Ang unang ginawa ko pagtapak ko sa Pilipinas ay kontakin si Bea at ang kanyang pamilya. Tumawag ako mula sa Naiya Ninoy Aquino International Airport at narinig ko ang masayang boses ni Bea. Ate Alexandra, bumalik ka nga talaga. Si Bea ay 12 anyos na ngayon at pangunahing player na ng local youth volleyball club. Nagkita kaming muli sa aming paboritong parke. Umupo kami sa lumang bench na inupuan namin. 2 taon na ang nakakaraan pero ibang-iba na ang aming nararamdaman. Bumalik ako para tuparin ang pangako ko, sabi ko. Ngumiti si Bea at sumagot. Tinupad ko rin po ang pangako ko. Nagsanay ako ng mabuti araw-araw, umaasa na balang araw ay magiging katulad ako ni Ate Alexandra. Nang makita ko ang paglaki niya, apaw ang damdamin sa puso ko.
Ang 9 na taong gulang na bata noon ay isa ng volleyball player na puno ng buhay. Matapos sumali sa Manila Golden Spikers gamit ang aking tangkad at tekniko, mabilis akong naging haligi ng koponan. Ang antas ng laro at ang mainit na pagtanggap ng volleyball community sa Pilipinas ay muling nagparamdam sa akin ng ganda ng bansang ito. Lalo na ang mga sigaw ng suporta ng mga manonood sa mga laro, nakakamangha. Kahit na kami ay dehado o lamang ang kalaban, ang mga fans na Pilipino ay humihiyaw pa rin hanggang sa huling sandali. Ang kulturang iyon ng pagpalakpak para sa nanalo man o natalo ay muling umantig sa akin tulad ng 2 taon na ang nakararaan. Ang pamilya ni Bea ay naging tunay na ikalawang tahanan ko na sa Pilipinas. Tuwing Pasko at Bagong Taon pumupunta ako sa bahay nila para makisaya at natututo ng maraming tradisyong Pilipino. Sabay-sabay kaming naghahanda ng Noche Buena at nagsisimba. Talagang inaalagaan nila ako bilang miyembro ng pamilya. Ngayon ito na ang 3 taon ko ng paglalaro sa Pilipinas. Natutunan ko sa bansang ito hindi lamang ang tekniko sa volleyball, kundi pati na rin ang pakikipagkapwa-tao, ang kahulugan ng pagsisikap, at higit sa lahat ang koneksyon ng damdamin ng bawat isa. Si Bea ay nasa grade 7 na ngayon at captain ng volleyball team ng kanilang eskwelahan. Ilang araw na ang nakalipas, nanood ako ng laro niya at nakita ko ang magandang estilo ng paglalaro ni Bea na hindi sumusuko. Kamukhang kamukha ko noong araw. Ang ganda ng laro mo, Bea, sabi ko sa kanya pagkatapos ng laro. Masaya siyang sumagot, tinuruan ako ni Ate Alexandra eh. Sabi mo hindi mahalaga ang panalo o talo kundi ang pagsisikap natin. Talagang iniisip ko na ang pagtatapos namin sa huling pwesto sa torneo noong taglagas ng 2021 ang pinakamahalagang karanasan sa buhay ko. Kung hindi ko nakilala si Bea noong araw na iyon, wala ang ako ngayon. Sa huli, gusto kong sabihin sa lahat ng nanonood nito, ang mga Pilipino ay sumusuporta sa lahat ng nagsisikap, hindi lang sa mga nananalo. Kahit gaano kaliit ang pagsisikap o gaano man kababaw ang pagsubok, nakikita at kinikilala nila ito, at iyon ang ganap na nagpabago sa buhay ko. Ngayon mahal ko ang Pilipinas ng buong puso. Ito ang aking ikalawang tahanan. Hindi ko kailanman makakalimutan ang utang na loob ko kay Bea at sa kanyang pamilya, sa mga kapitbahay, at sa lahat ng pumunta para i-cheer ako noong araw na iyon. Ang tunay na halaga ng esports ay wala sa panalo o talo, kundi nasa proseso ng paglaban ng buong lakas. Ang diwa ng hindi pagsuko at ang iniiwan natin sa puso ng mga manunood. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino. Dahil sa inyo, nakakapaglaro pa rin ako ng volleyball araw-araw. Mula ngayon, patuloy kong iaalay ang aking buong makakaya para sa inyong lahat. Maraming salamat,